Sa mga pagunahing balita, isa patay, 11 sugatan sa pagbagsak ng isang puno sa isang SUV express van sa Legazpi City. 6 katao sugatan sa pagsalpok ng isang SUV sa isang nakaparadang motorsiklo at 2 bahay sa Labo, Camarines Norte. 7 miyembro mano ng NPA patay sa enkwentro sa Masbate. At nagama 3 iba pa arestado sa bypass operation sa Legazpi City. Magandang gabi. Narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-28 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Isa ang kumpirmadong nasawi sa pagbagsak ng isang nabuwal na puno sa isang UV Express sa Barangay Padang, Legazpi City kaninang umaga. Kabilang naman sa mga naiulat na sugatan ang nasa 1 taong gulang pa lamang na sanggol. May report si Danica Garcia. Nayupi ang uli ang bahagi ito ng isang UV Express van matapos mabagsakan ng nabuwal na puno sa Barangay Padang, Legazpi City, alas 9:57 kaninang umaga, Hulyo 27. Patay sa insidente ang isang pasaherong babae, habang sugatan ang 11 pang lula nito, kabilang isang magdadalawang taong gulang na sanggol. Batay sa ulat ng Legazpi City PNP, galing sa paradahan ng van sa Bakakay, patungo sana ang naturang sasakyan sa Legazpi City Terminal, sakayang 17 pasahero. Kompleto naman yung mga dokumento ng natin, driver license and ORCR. And of course, pagka mga ganitong public utility vehicle ay meron po itong comprehensive insurance lahat sa mga pasahero. Isa sa mga unang nakakita ng insidente ang tauhan ng motor shop na ito na ilang metro lamang ang layo sa lugar ng pinangyarihan. Aniya, laking gulat nila nang makita ang sinapit ng mga biktima. May kasama po ako dito ng isa pa na nag-responde doon sa may mga kasama po silang bata. Then yung iba po is nakita namin talaga na tinamaan po talaga ng kahoy, as in nakadapa po talaga. Ilan sa pinakaunang rumisponde sa insidente ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Santo Domingo na nagtulong-tulong na maalis ang mga biktima sa pagkakaipit. Pagdating po namin, nag-conduct ng walkthrough yung ating mga rescuers, tinignan kung ano yung kailangan nating mga additional resources. Nung na-assess na namin, nag-scene size up muna kami. Nung na-assess na namin, tumawag kami sa OPFM Albay. We requested the SRF of Legazpi City Fire Station. And initially, humingi kami ng 3 ambulansya. Plus, tapos, nag-triage na rin yung mga responders natin. So, meron ang nadatna namin, may 2 kailangang i-extricate doon sa sasakyan. Bale 3 sila. So, nag-triage sila doon, and after the triage, we commenced the rescue operation. Ayon naman kay punong barangay Harold Benvenuto, matanda na ang nasabing puno ng tabog na posibleng tuluyang napatumba ng malakas na hangin kaninang umaga. Nakakalungkot dahil yung ganitong insidente sa amin pa nangyari. Pero syempre bilang kapitan ng barangay na to, this is something to look into. Siguro apart from the clearing operations na i-initiate namin and i-request namin sa ahensya, siguro ito din naman yung oras para matingnan natin yung cycle ng puno, kung hanggang ilang taon na lang talaga sinda mag-standby sa pressure ng hangin. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mga nakaligtas na biktima. Iniimbestigahan din ng pulisya kung magkakaroon ng pananagutan sa insidente ang driver ng UV Express. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.
6 ang sugatan kabilang ang 2 lalaking menor de edad matapos na salpukin ng isang SUV ang 2 bahay sa Labo, Camarines Norte. Nakatulog daw ang driver na mangyari ang insidente. May report si Mel Moral. 6 katao ang naitalang sugatan nang sumalpok ang isang SUV sa isang nakaparadang motorsiklo at 2 bahay sa Purok 3, Barangay Kanapawan, Labo, Camarines Norte kahapon ng tanghali. Kabilang sa mga sugatan ang 2 lula ng SUV na isang 79 anyos at 55 anyos. Sugatan rin ang 2 menor de edad na lalaki na nasa loob ng unang binanggang bahay at ang 2 pedestrian na edad 12 at 55. Batay sa inisyal na investigasyon ng Labo Municipal Police Station, galing Maynila, patungo sanang dakait ang SUV nang makaidlip umano ang driver nito kaya nawalan nito ng kontrol sa manibela na nauwi sa insidente. So, doon po sa 6 pong yun, yung pong 2 na lalaki, yung 55 years old, yung nga pong nabalian po ng binti, at yung isa naman pong lalaki na 12 years old, may tama po ito sa ulo, pero nakakausap na po. Sila po ay nadala po sa Lourdes Hospital, tapos yung 4 naman po na 79 years old, isang 55 years old, at saka 2 13 years old, gasgas lang po ang natinapo po nila at nakalabas na po ito sa Provincial Hospital po, sir. Ayon sa pulisya, hindi nasasampahan pa ng kaso ang SUV driver matapos ang pakikipag-usap sa pamilya ng mga biktima. Sila ng initial na pag-uusap po ng kasunduan po, na napagkasunduan na po nila lahat. Ang kapulisan naman po ng Labo Municipal Police Station ay hindi naman po ng ganito, kundi lang po magpampo sa kanilang mga pag-uusap. Okay na po ito, nag-uusap na po sila. At nag-aayos na rin po sila ng kasunduan para masettle po lang. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga motorista na ugaliing huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng antok sa gitna ng biyahe para makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. 7 pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army ang binawian ng buhay sa naganap na engkwentro sa Uson, Masbate. Nakuha rin sa lugar ng sagupaan ang ilang dekalibreng armas. Narito ang buong ulat. Siguro na dito 7 pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi matapos na makaengkwentro ang mga tauhan ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army sa Barangay San Mateo, Uson, Masbate alas 6 ng umaga nitong Linggo, Hulyo 27. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th ID, agad nilang tinugunan ang natanggap nilang ulat mula sa mga walk-in informant at residente na muling nagbalik ang rebelding grupo sa naturang lugar na nauwi sa 30 minutong sagupaan sa mga miyembro ng Komiteng Larangang Guerrilla South, Sub-Regional Committee 4 at Bicol Regional Party Committee. Dahil sa kailangan nilang mag-survive dahil nagkukulang na rin yung kanilang mga financial support na nanggaling sa mataas na organo nila at yung mga kanilang operational at logistical requirements ay hindi na nila natutustusan. Pinipilit nilang balikan yung mga lugar na dati nilang kontrolado. Pagbalik nila doon, may informant na kami na ipapaabot sa amin yung kanilang presensya. Na-recover sa lugar ng engkwentro ang 4 na M16 rifles, 2 M203 grenade launchers, isang M14 rifle, isang M653 rifle, isang Bushmaster rifle at iba pang personal na kagamitan ng grupo. Nabatid na ang mga nasabing rebelde ay ang parehong grupo na nakaengkwentro ng kasundaluhan nitong July 19 sa Uson at July 20 sa bayan ng Milagros. May 8 pa kaming hinahabol, no? Kasi nasa 15 sila nung maengkwentro namin. At meron pang 8 na at large na hinahanap namin. After the encounter kasi nag-scamper pala sila into different direction. Kaya yun yung binubusan namin ang aming efforts sa ngayon. Pansamantala ring inilikas sa mga residente sa Barangay San Mateo, Uson at sinuspinde ang klase sa mga paaralan at trabaho sa ilang barangay sa bayan ng Dimasalang na malapit sa lugar ng engkwentro para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Arestado ang 5 katao kabilang ang isang mag-ama sa buy-bust operation sa Barangay Orosite, Legazpi City kagabi. Nakuha naman sa mga suspect ang 200,000 halaga ng shabu. May report si Danica Garcia.
Arestado ang 5 katao, kabilang ang isang mag-ama sa bypass operation sa Purok 3, Barangay Oro, Legazpi City, alas 7:15 kagabi, Hulyo 27. Kinilala ang mag-amang sospek na si alias Ayam, 59 anyos at alias Eric, 31 anyos, parehong residente ng nasabing barangay. Habang kinilala naman ang 3 iba pang individual na sina alias Mary Rose, 43 anyos, alias Joshua, 25 anyos, residente ng Manito Albay, at alias Ronald, 37 anyos, residente ng Barangay Buraguis, Legazpi City. Ayon sa Intelligence Agent 3 ng PIDEA Albay na si Nue Briguel, inaresto ang mga sospek matapos na mahulog sa kanilang operasyon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga ito. Na-recover rin sa mga sospek ang aabot sa 50.3 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Ampas kita mga 2 bulan na nag-masid mo na hanggang nag-conduct na kita series of casing and surveillance operation and nagkaigwa man kitang duwang test by operation na parehas nakabakal ang sa tuyang undercover agent kang pinalaboratory test na itong pig-test by niya parehas man nagpositibo sa shabu. Marami na rin umanong nakapagpaabot ng sumbong sa opisina ng PIDEA Albay patungkol sa iligal na transaksyon ng mga sospek. Ini mismong harong haluin nang ko-complain ini kang barangay officials diyan sa nasabing barangay and digdiman sa kataid na barangay, so ang nagrereklamo kani sa tuya 2 barangay. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng PIDEA Albay ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Inaalam pa rin ng otoridad ang sanhi ng sumiklab na sunog sa bahay ng isang PWD sa Naga City. Pero isa sa mga tinitingnang dahilan ang pagsunog umano ng may-ari ng bahay ng copper wire. May report si Elianzon. Halos maabo ang bahay na ito ng isang person with disability sa San Felipe, Naga City matapos ang lamunin ng apoy umaga nitong Sabado, July 26. Ayon sa BFP Naga, mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa lamang sa light materials ang bahay at tambak din ng mga papel at iba't ibang kalakal. Umabot sa ikaunang alarma ang sunog habang wala namang naitalang sugatan o nasawi sa insidente. Bali naman kumukuha ang ligtas ng mga kalakal po, mga junk, tapos pinapabakal po niya. Si owner din po, si fire victim po kasi is PWD, so PPN, pingi din po siya. Upon question din po, hindi rin daw po siya marunong magbasa and magsulat. So, medyo may challenge ang communication. Sinisilip naman na sanhi ng insidente ang pagsunog na may-ari ng bahay ng mga kalakal nitong copper wires malapit sa kanyang CR. Namin na inaala, kino-confirm naman yung lead na yung owner is nagsusunog ng wire, copper wire, sinalis yung goma para inuubanan niya by means ng pagsunog. Naapo lamang, mga kulang-kulang less than 30 minutes po. May kasikipan din kasi ang lugar, hindi rin po madirektang malapitan ng fire truck. So, natag din po ng mga karagdagang hose para makaabot dun sa lugar ng pinangyarihan ng sunog. Paalala ng BFP sa publiko, iwasan ang pagsunog ng basura lalo na sa loob ng bahay at maging alerto upang hindi mabiktima ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elianzon. Susunod, pagsasayos ng isang Doppler weather radar ng Pag-asa sa Bato, Catanduanes sisimula na sa susunod na taon. At 14 na bagong miyembro ng Royal Sultanate ng Bicol iniluklok na. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sisimulan na sa susunod na taon ang pagsasaayos ng sirang Doppler weather radar ng Pag-asa sa Bato, Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, 205 million pesos ang inilaang pondo para muling mapakinabangan ang nasabing instrumento. May report si Danica Garcia. Nais nating ipakilala. Kinumpirma ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na sisimula na sa susunod na taon ang pagsasaayos ng kanilang di gumaganang Doppler weather radar sa Bato, Catanduanes. Ayon kay Ariel Samudio, weather forecaster ng DOST Pag-asa, 205 million pesos ang inilaang pondo para maisaayos na ang nasabing instrumento. Aniya, bukod sa mismong instrumento, may kukumpunihin rin sa mismong gusali. Hindi pa umano nila tiyak kung kailan magsisimula ang pagsasaayos pero target itong matapos sa susunod na taon. Yung radar system lang talaga kasi hindi kasama yung building. Kasi baga mas mataas yung budget kapag kasama yung building. Pero yung radar mismo para gumana ay meron na pong budget. And by year 2026 nga ay priority na maayos na po yun. Taong 2024 nang masira ng Bagyong Christine ang Doppler weather radar ng Pag-asa sa naturang bayan. Natagalan umano ang pagsasaayos nito dahil matagal din bago naaprubahan ang budget para rito. Wala pong timeline kung kailan matapos pero hopefully next year din kung maumpisahan po yun, early next year, baka matapos din kaagad within the year or next 2 years. Kasi existing naman na yung building, yung weather system na lang talaga ang nasira ng nakarambag yun. Ang weather radar ay isa sa instrumentong ginagamit ng Pag-asa para matukoy ang kinaroroonan ng bagyo. Ginagamit rin ito para alamin ang sukat at lawak ng babagsak na ulan at tukuyin ang mga lugar na maapektuhan ng pag-ulan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Para sa ulat panahon, nasa linya ng telepono si DOST Pag-asa Weather Forecaster Jaime Bordales Jr. Jaime, ano nga ba ang dahilan ng malakas na hangin ngayong araw? May binabantayan ba ang Pag-asa na bagong sama ng panahon? Yes, magandang gabi at magandang gabi sa mga taga-pakinig ng Ako
pinapalakas o hinihigop nitong dalawang bagyo na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang isang bagyo na mas nagpapalakas ng habagat ay si Bagyong Rosa. Ngayon ay nasa typhoon category na ito at umaabot ang kanyang maximum sustained winds ng 140 km per hour malapit sa gitna. At ang kanyang pagbugso ng hangin o gustiness ay aabot naman ng 170 km per hour. Ito ay patuloy na kumikilos patungo dito sa direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km per hour. So kanina pong hapon, ang sentro ng nasabing bagyo ay namataan natin sa layong 2,385 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Samantalang yung isang bagyo sa labas ng ating PAR, ito ay si dating bagyong Emong. Kanina namang hapon, ang sentro nito ay namataan natin sa layong 920 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ito naman si dating bagyong Emong ay may taglay na lakas na hangin na aabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman ng aabot ng 115 km per hour. Ito naman ay patuloy na kumikilos patungo dito sa direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis ng 10 km per hour. Dahil nga sa presensya nitong dalawang bagyo sa labas ng ating area of responsibility ay patuloy na papalakasin ito yung hangin na magdadala naman ng malalakas na hangin na may pagbugso sa malaking bahagi ng ating bansa kasama ng Bicol region. Mababa naman ang tsansa ng mga localized thunderstorm o yung mga pagulan na may kasamang pagtip at pagkulog dahil nga sa lakas ng hangin. At dahil nga sa paglakas ng habagat, southwest monsoon, patuloy rin nating inaabisuhan yung ating mga kababayan na gumagamit ng mga mas sasakyang pandagat na mag-ingat po sa pagpalaot, lalong-lalo na po dito sa western section ng Bicol region dahil asahan natin ang tatamtaman hanggang sa maalon na karagatan na posibleng umabot mula 2.1 hanggang 3.4 meters. Kaya doble ingat po, lalong-lalo na yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang ating namang temperatura sa susunod na 24 na oras ay maglalaro yan mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. So yan lang po ang ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordales Jr. Magandang gabi. Maraming salamat, Jaime. Sa ibang balita, 14 na bagong miyembro ng Royal Sultanate ng Bicol ang matagumpay na nailuklok sa trono nito lamang weekend. Dumalo sa naturang pagtitipon ang mismong sultan ng bansa na si Bob Datimbang Al-Haj. Narito ang buong ulat. Iniluklok na sa trono ang 14 na bagong miyembro ng Royal Sultanate ng Bicol nitong Sabado, July 26. Kasama sa mga nailuklok ang 3 bagong sultan, 5 datu, 5 baylabi at 1 Raja Moda. Mula pa sa Sorsogon, Catanduanes, Albay at Ticao Island sa Masbate ang mga bagong miyembro. Nanguna sa ginanap na seremonya sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City ang sultan ng Kabikolan na si Al-Amin Datu Manong Hasan. Aniya, kasabay ng seremonya ay ang pagunita din nila ng ikaunang anibersaryo ng Royal Sultanate ng Bicol. Kaya nga po itong Sultanate ay hindi po ito bago. Bagkus ito po ay ating parang rene-recall namin na dapat magkaroon tayo ng sultan para sa tulong sa ating gobyerno na magkaroon tayo ng peace and order dahil sa mga sultan na tumutulong sa pag-spread ng kapayapaan. Dumalo sa naturang pagtitipon ang sultan ng bansa na si Bob Datimbang Al-Haj, kasama ang 20 ulama na mula pa sa iba't ibang lugar. Ako po ay lubusang tinatanggap ang inyong mga patungina bilang lehitimong
kasapi sa dasolta dito mga Pilipinas. Ako po ay lumadalangin ni Allah na tayo ay patnubayan para sa pagkakaisa. Sapagkat mayroon pong pagkakaisa, ito po ay may kapayapaan. Nakiisa rin sa pagdiriwang si dating Ako Bicol Party List Congressman Christopher Quitoco at si Legazpi City Mayor Hisham Ismail na isa ring Muslim. Sa tuyang mga tugang na Muslim, nayaw po kita digdi, pantay-pantay po ang trato ta sa inda. Kasi sana gigibuhon ta po na magkaigwaning patas sa pagninegosyo, sa mga employees na siyempre hindi po baga sa to pag naramantang Muslim medyo naiilang kita na kwaon sinda sa trabaho, kaya iyo po inyong sa tuyang gigibuhon na tabangan ta sinda na magkaigwaning patas na pagtrato maging sa trabaho as in sa negosyo. Alam niyo po, the greatest gift that was given to me by my parents, and the thing that nobody can take it away from me is walang iba, my religion po, ang aking pagiging Muslim. And that is something I am very proud of. Despite the challenges, I won, and I became the first Muslim mayor here in Legazpi City. Dito, inilatag din ng alkalde ang ilang proyekto ng LGU para sa Muslim community sa lungsod. We have 3 projects here in Legazpi para po sa ating mga kapatid. First is the expansion of our Muslim cemetery. Second is giving opportunity to our Muslim brothers through what? Through education po. Pangatlo, sisimulan na po ngayon na taon ang phase 1 ng pinakaunang project, government-initiated slaughterhouse na halal dito po sa Mariawa. Hindi lang po dito sa Legazpi, hindi lang po sa Region 5, ang sabi po mismo ng Department of Agriculture, the first in the Philippines na halal slaughterhouse. Dito po gagawin at sisimulan ng ilang taon sa Barangay Mariawa ng Legazpi City. Ang seremonya ay napuno rin ng mga tradisyonal na sayaw at mga aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga Muslim kay Allah. Samantala, 5 taon ding maninilbihan sa iba't ibang Muslim community sa rehiyon ang mga bagong nailuklok na opisyal. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Encinares. Salamat!